Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Franz Castro na talagang hindi nga tinatantanan si former President Roa Duterte. Dito nga natin makikita na talagang gusto nga nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kaya naman talagang hindi nga tinatantanan ang mga tambaluslos na ito. Dito natin makikita mga kaibigan na marami nga rin di umanong nabaliktad ng mga Duterte supporters dahil nga sa ginawa ni Lisa Smugs na binayaran ang mga ito. Tila meron talagang hindi nga diehard supporters at talagang nagkukunwari lamang sila para sa pera ay handa nilang isugal ang prinsipyo ng mga Duterte na talagang babaliktarin pa nila at sisirain. Dito natin makikita na marami pa ring dakilang mga bayarin kaya naman hindi pa rin nagpapatinag ang mga die-hard supporters ng mga Duterte at patuloy pa rin ang pakikipagsuporta nila sa pakikipaglaban ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda ay talagang bumanat nga si Atty. Harry Roque at sinabi na magkakaroon tayo ng EDSA Revolution 3 kung patuloy pa rin ang ganitong sitwasyon na walang ginagawa si Kuting ng Norte sa problema ng bansang Pilipinas at lalong lumalala ang ating sitwasyon at nagmamahal ang mga bilihin at hindi na nila tinutupad ang kanilang mga pangako sa bansang Pilipinas na marami pa ring umaasa. Ngunit talagang garapala na at harap-harapan ng pinagloloko ang taong bayan, lalong-lalo na meron si Lisa Smugs, si Kuting ng Norte at si Romualdez na ito. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ating mahal na Pangulong Duterte. Ayan po. Pagmasdan nyo anong mali dyan, mga kaibigan. Lakihan natin. Yan po ang natuklasan kanina. Ito po ay galing po sa page ni Facebook page po ni Jason sa mga kaibigan. At ito po ang natuklasan niya, guys. Sa subpoena ni FPRRD. Anong mali dyan, guys? Konting mali lang guys, no? Konting mali lang, mga kaibigan, hindi na po siya yan. Ibig sabihin, hindi yan si Duterte, guys. Ibang tao yan. Ewan ko kung sino yan. Nakita niyo, mga kaibigan? Yan ang sinasabi natin. Kasi masyado kayo nagmamadali. Di ba? Masyado kayo nagmamadali. Mali-mali naman pala yung mga spelling niyo or mali naman pala yung pangalan. Di ba? Yes! Ibig sabihin, mga kaibigan, mali na naman ang itong subpoena. Para po nangyari nung kay Bantag, ganun din, di ba? Ang middle name naman ni Bantag ang mali, di ba? Ito, middle name din to. Doble-doble po, guys, no? Ewan ko, sino kaya mga ano niyan, no? Sino kayo mga gumagawa niyan? Bakit palagi nagkakamali? Di ba? Hindi ba nila chine-check yan? Wala pa silang tawag dito, yung parang editor, no? Ini-edit muna bago nila i-serve or bago nila i-release. Sa mainstream media to eh. Ito namang mainstream media, kayo namang mainstream media, kaya nga tawag sa inyo mainstream media eh. Kasi bago kayo mag-release ng mga balita, di ba? Meron kay mga editor-in-chief. Bakit hindi nyo chinek yan? Bago kayo magpalabas ng mga balita, i-check nyo muna, i-double check nyo muna. Kaya pati yung mga mainstream, nabagsagan kayong fake news eh. Kasi release lang kayo ng release ng mga balita o release lang kayo ng release ng mga documents na hindi nyo chine-check. Hindi nyo ini-edit. Di ba? Ngayon, paano yan? Kumakalat na yan sa social media. So, mali na naman. Babaguhin nyo na naman yan. So, imbis na iimbitahan nyo si Tatay Digong sa December, baka January na. Syempre mapupuspone yan kasi mali eh. Anong tawag dyan, guys? Typo error, no? Typo error yan kasi pangalan eh. So, dapat, guys, kasi ewan ko lang hindi ko lang talaga maintindihan bakit palagi po sila nagkakamali. Ito ba'y sinadya or ito lang, kumbaga parang intentional, no? Para kunwari, babaguhin tapos maurong na naman. Parang ganun yan eh. Intentional.
Kasi guys, kaya minsan sinasadya nila mga kaibigan yung subpoena kasi wala pa po silang ebidensyang hawak. Inuuna lang nilang subpoena guys para panakot. Kumbaga parang sasabihin ng mga tao, nako, kinasuhan na po. Oh, parang ganun yan eh. Ang ganun kasi ang mentality ng tao eh. Pag nakakita sila ng subpoena, akala nila guys, eto ang mali natin eh, no? Pag nakakita tayo ng subpoena, akala kinasuhan na tayo. Akala may kaso tayo. Wala po, no? Ang subpoena po mga kaibigan is summon lang yan, no? Parang hinahamon ka lang ng korte na magkita kayo doon sa isang venue para magpakaliwanagan, no? At handa po kayong magawa ng counter affidavit. Ang subpoena po, hindi po yan warrant. Hindi po yan warrant of arrest, okay? Para klaro lang po tayo guys, ha? Ang subpoena po mga kaibigan, parang formal ano yan eh. Formal invitation, parang ganon. Ngayon guys, pag may mali, ibig sabihin, urong na naman. Kasi ang nakalagay dito mga kaibigan, ang nakalagay dito, December eh. Ayan o, December. Oh, December po dapat sumagot si Tatay Digong sa kanilang kawalang hiyaan. Oh, paano po sasagot si Tatay Digong sa December? Eh mali po yan. Oh, wrong. Wrong spelling, wrong. Yes, kay Bantag, 2 beses, 3 beses. Kay Bantag, ilang beses sila nagkamali kay Bantag? 3, di ba? Una yung Kitaleg, oh, di ba? Mali sila doon. Tapos yung spelling. Tapos yung ano, yung pangatlo yata, yung kumbaga sa puro pangalan ang mali. Di ba? Oh. At ito pa mga kaibigan, wala po siyang address. Oh, wala pong address mga kaibigan. Paano po nyo ibibigay yan doon kung wala kayong address? Ito po, basahin po natin guys ha. Para po makumpleto yung ano natin mga kaibigan ha, yung context po natin. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys. Galing po ito sa Facebook page ni Jason. So, pwede nyo pong bisitahin guys, no? Ayan, no, i-follow nyo rin si Jay. Ayan po. Ito po ang sinabi dito guys, no? Basahin lang natin mga kaibigan ha, para meron po tayong source. Okay? Once again ha, galing po ito sa Facebook page ni Jay Sonsa. Pwede nyo i-check. Okay? Ang sabi po dito ni Sir Jay mga kaibigan, nagreklamo si Franz Castro laban sa isang pinangalanan niyang Rodrigo Roa R. Duterte. Grabe, ang daming R ha. Rodrigo Roa R. Duterte. Ano yung R? Kasi ang alam ko yung R, yun yung ano eh. Yun yung dapat ang Roa eh. Diba? Yun yung middle name eh. Kasi ganito yan eh. Oh. Rodrigo Roa Duterte. Ganun dapat yan, diba? Ang mga pangalan. Oh. Diba? Dito yung pangalan mo. Ito yung middle name mo. Ito yung family name mo. Diba? Surname, middle name, at family name. Parang ganun yan eh. Diba? Rodrigo Roa Duterte. Pero sa kanya guys, pansinin nyo, Rodrigo Roa R, tapos may period, tapos may Duterte. Oh, nang pagbabanta ito, pagbabanta sa kanyang buhay sa Quezon City Prosecutor's Office. At ang sabi po ni Jay guys, ni Sir Jay, sino itong respondent na ito at bakit walang address? Oh, see? Ang tanong po mga kaibigan, ang tanong po dito ni Mr. Jay, sino daw itong respondent na ito at bakit walang address? NPA, no permanent address ba itong respondent? Oh. Hindi ito ang pangalan ng kapitbahay namin na naging alkalde ng Davao City ng matagal. Definitely hindi ito ang pangalan na ika-16th na presidente ng Republika ng Pilipinas. Hindi ito ang pangalan na programang presenter o host ng television program sa SMNI na gikan sa masa. Sino nga bang Tarpulano? Sino nga bang Tarpulano itong nananakot daw kay Franz ng ACT or ACT Teachers Party List? Ang syunga-syunga, sabi dito, ang syunga-syunga rin ng mga reporter sa mainstream media. Hindi nila nakita itong reklamong inihain at ang pangalan ng respondent, Arya lang at Arya lang, report lang ng report. O see? Ang sabi po ni Jason sa guys, Arya lang kayo ng Arya, ibig sabihin, report lang kayo ng report, hindi nyo chine-check kung ano yung document na hawak nyo. Tama ba ang spelling? Ayos ba yung mga pangalan dyan? May address ba? Di ba? O, kung wala pong address dyan, paano mo isi-send ang subpoena? At hindi lang yun, bakit mali yung pangalan? Mali talaga kung titingnan mo. As in, mali talaga. Di ba?
Hindi po ito guys, hindi po to parang sabihin mo na parang nagkamali ng ano. Hindi po, talagang mali no? Kitang-kita So mga kaibigan, nagpapatunay po guys na wala talaga silang intensyon na bigyan po siya ng sabina. Ito po para mabulabog lang tayo guys. Bakit kailangan nila tayong kumbaga parang i-divert nila na naman ang issue? Dahil malapit na po matapos ang taon, wala pa rin silang liquidation. Hoy France, ang MOOE mo, asa na? Asa na yung mga nyo, liquidation nyo, resibo nyo? Pasapi-sapi na pa kayo di ba? Di ba? Kaya naman nila gustong kasuhan si Tatay Digong dahil po hinamon sila. Di ba? Kahit wala naman talagang minention si Duterte na pangalan Yung binira sila, di ba? Binanatan sila. Yung tatlong intlo, binanatan. I mean, ang binanatan talaga doon, nagngangalang France. Wala naman siyang binanggit na ibang pangalan France lang sinabi niya. Pero mga kaibigan, napikon at nasaktan itong nagngangalang France. Kaya gusto niyang magkaso. Pero ang nangyari guys, nagsabina nga, wow, mali naman! Nakakahiya kayo, grabe. Yan ba ipapakita natin mga kaibigan? Yan ba ang sinasabi niyong mga magagaling? Yan ba yung sinasabi niyong mga magagaling? Mali-mali nga kayo. Moro-moro case na naman to guys. Tama ito si Jen Sotero. Moro-moro case na naman. Nag-umpisa na naman ang moro-moro case. At gusto niyong biktimahin mga Duterte tingnan lang natin kung kaya niyo. Hindi niyo nga kaya si Bantag hindi nyo nga kinaya si Kong Arnie Teves Di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin. Si Bantag, hindi nila kinaya si Bantag. Si Duterte pa. Tapos ganyan-ganyan pa kayo, mali-mali. Kakahiya kayo. I-call out natin yung nagbibigay ng sabina ng Quezon City. Alam mo, Quezon City to Ayan, Quezon City nga sila po ang Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Quezon City. I-call out natin, mga boss. Mga boss dyan sa Quezon City, mga prosecutor, bakit naman kayo ganyan? Mali na naman kayo. Ilang beses na kayo nagkamali. Di ba? Ilang beses na po nagkamali, guys. Sa pag-serve ng sabina, hindi pa kayo pwedeng tumama man lang kahit minsan. Di ba? So yun po mga kaibigan, Makabayad Black, tama, ito mga Makabayad Black. So yan po, punta na po tayo sa isa nating topic mga kaibigan, Pinakita ko lang sa inyo guys kasi nga kanina po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kasasabi ko lang kanina, di ba, na mali-mali po yung kay Bantag. Di ba? Kasasabi lang natin kanina, mali-mali yung kay Bantag, ilang beses sila nagkamali. Ngayon ito naman, sabina naman daw, allegedly sabina kay Pangulong Duterte. Mali naman ngayon. Alright, mga kaibigan, puntahan na po natin si Attorney Harry Roque. Ito na yung hinihintay natin, guys, Matutuloy na kaya ang sinasabi nating EDSA 3? Ito na mga kaibigan, panoorin po natin. Delikado to, guys. Nako, humanda kayo. Humanda kayo mga tambaluslos kayo, Pero ang yayabang nyo ngayon, baka gawa-gawa lang yan sa ipaalam. Kaya nga, gawa-gawa nga nila. Klaro naman Di ba ayo? Klarong-klaro po na gawa-gawa lang po nila guys yung sabina na yan. Klaro-klaro. So, yan po guys, Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque mga kaibigan. Low IQ, sir! Very low. Ewan ko ba, bakit nagkakamali, Hindi ko rin maintindihan. EDSA 3 na, Eduardo Gacos. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Sa mga hindi pa po nag-likes, guys, pakikisuyo lang po kami, Baka pwede po tayo magtuslok-tuslok dyan. At pakilikes po yung video. At huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakishare, yung video natin. Maraming salamat. Ito na po, guys, si Attorney Harry Roque. ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino. Naku! Sino ang mas karapat-dapat na mamuno? Naku! Magdidesisyon na ang mga tao. Naku, mga kaibigan, yari. Doon sa
pinagsasabong ninyong mga lider. Naku! At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo. Ulitin nga natin, maganda yung sinabi niya doon guys eh. Ulitin nga natin, resulta ng eleksyon hindi totoo. Naku, maganda itong sinabi ni Attorney Harry Roque. May laman. May laman! O, ulitin po natin guys ha, pakinggan po natin mabuti mga kaibigan. Ito na po. Pero ha, ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Naku, kilala ko yun! Kilala niyo yung inano ni Attorney Harry Roque mga kaibigan? Oh, hindi totoo ang resulta ng eleksyon nyo. Naku! Bistado! Ayan sinasabi natin. Oh. 'Di ba? Mangyayari po ang mangyayari mga kaibigan, magde-decide po ang mga tao. 'Di ba? Pag hindi talaga sila tumino, talagang mangyayari po ang mangyayari, guys. Ito po, panoorin po natin si Attorney Harry Roque. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Grabe, no? Totoo yun, guys, di ba? Totoo yun. Totoo yung sinabi po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Kung talagang gahaman lang sa kapangyarihan, no? Ganid, no? Or selfish po itong si VP Sara, guys. Baka pangulo na siya ngayon. Di ba? Kung talagang... Kasi siguradong mananalo siya nung guys, eh. Kung nagtumakbo siyang president, mananalo talaga siya, mga kaibigan. Kasi tingnan nyo naman yung resulta. Di ba? Napakataas ng kanyang boto. Talo pa ang president. Di ba? Kaso lang, wala eh, hindi naman siya, mabait kasi si VP Sara kasi hindi siya ganid, no? Hindi siya ano sa kapangyarihan, no? Hindi siya uhaw. Hindi katulad ng iba diyan, no? Na nagmamagaling, no? Nagmamadaling ang layo-layo pa ng eleksyon, gusto ng mga kampanya ngayon. Di ba? Oh, kilala niyo 'yun, di ba? Si Tambaluslos. Oh, sinabi ko na. Ito na po, i-play na po natin, guys. Yes, kahit anong gawin nila. Kahit anong gawin nila, hindi po sila mananalo sa Duterte. Ang layo nila, guys. Sus, si Tambaluslos, si Tambaluslos, ilalaban nyo kay Sara. Sige nga, isipin yung mabuti. Kakain siya ng maraming alikabok. Anong nagawa niya sa Pilipinas? Oh, di ba? Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya ay mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda, presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Yes! Attorney, hindi lamang si Ka Eric yung naging source natin na tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, mga kongresista, mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa may plano na ang Makabayan Bloc. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Yun. Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Yes! Hello! Pero Narinig niyo yun? Palakpakan po natin, mga kaibigan. Palakpakan po natin si Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Ang ganda ng kanyang sinabi, oh. Kung wala naman nagbigay, walang tumanggap. Oh, di ba? Sino nagbigay? Oh. Kasi gusto nilang i-impeach. I-impeach nila yung tumanggap. Oh, sino ang nagbigay? Di ba? Ang Office of the President ang nagbigay. Oh, i-impeach din siya. Oh, dalawa silang i-impeach.
Ang galing! Di ba? Ang yayabang nyo eh. Gusto nyo lang si VP Sara ang talagang masira dito eh. Paano naman ang Office of the President? Eh siya ang nagpasimuno dyan. O, isama na rin si Tambaluslos dyan. Di ba? Alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang Kamara, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. Naku. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Naku, yan na. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Leni Robredo. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng Presidente. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Eh bakit nyo i-impeach? Siya ba ay isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Leni Robredo, pero ang sagot ni dating Presidente PRRD, para ke? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa 6 na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi, sang-ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yes. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito. Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh. Hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila natutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama si Bambol Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista, at kami po ngayon fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering, pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon, nakaharap sa mga kasong yan. So noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen, 2 lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, 3 lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bambol Tolentino dahil di siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia ng mga panahon na yun. Tinawag na kung ano-ano mga pangalan, sinunghalan, linait. Pero nanindigan kami, kapit-bisig kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon. Naku! Dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang Presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kundi ang Majority Floor Leader Rudy Fariñas, naka-eskwela niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang Presidente, pinarating sa Speaker, binaliktad ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang Speaker sa mga kongresista. Pero mga kongresista, tumitingala pa rin sa Presidente dahil wala namang Speaker na hindi binibigyan ng basbas ng Presidente. At yan pong katotohanan. Boom! Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas. Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng Presidente sa Kamara? Palagi po yan. Ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag nyong linlangin ang inyong mga sarili na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa Presidente. Pero ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino. Naku! Sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa
pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Naku, kilala ko yan. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte. Yes. Kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yun ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Yes. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente. Kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda, presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. At alam din po niya na panahon na para magkaisa. Bagamat ang lola niya ang leader ng anti-Marcos sa Davao, sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan po ngayon ay kasaysayan na. Dahil nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi niyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si VP Sara na maging vice president, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Kinailangang ikampanya ng matindi ni VP Sara si PBBM. Tatapatin ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni PBBM. Tayo po nag-PBBM dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ng pangalang Marcos. Hindi po ako nag-iisa ha. Marami po talagang sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Huwag naman po matapos magbigay, huwag naman po matapos kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos, ay itatapon na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli. Yes. Ayan. Ako, napakahabang pagsisisihan nyo sa huli. Tama ka. Napakaganda, guys. Pagsisisihan nyo sa huli. Sa bagay, nasa huli naman talagang pagsisisi. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakatakot na mangyari sa atin na magkakagulo nga ang bansang Pilipinas dahil nga sa pamumuno ni Kuting na ito na walang bayag at talagang benebenta na ang bansang Pilipinas sa mga kuno at mga bayarin. Kaya naman dapat nang imbestigahan at dapat nang bumaba sa pwesto kung ayaw din lang pala mikialam sa problema ng bansa at walang gagawin ito. Let Sara lead. Sabi nga ng maraming netizen na mas maganda pa kung si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo at hindi si Kuting ng Norte na nagpapaalila sa kanyang mga apo Lepores, lalong-lalo na kay Lisa Smags. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.